So, hi! Welcome to day 3 of my completely free UPCAT review, and as you can see, nasa science portion na tayo. Ang didiscuss naman natin ngayon is compounds and chemical reactions. But first, let me introduce myself. Hi, I'm Hakim. I'm currently studying BS Biology in UPLB, and I made these free reviews para you can cram your way into passing the UPCAT within just 1 month. Basically, what I did was build a curriculum na kung ano dapat ang matutunan nyo, kung ano dapat ang tutukan nyo sa loob ng 1 month na yon. And what I'm doing is basically guiding you through those topics. The rest is up to you. Kailangan nyo mag self-review. Kailangan is may natututunan din kayo on your own. But I'm here to guide you, to teach you the basics, and kayo na bahala dun sa very complex parts. Kung gusto niyo kung may mga tanong kayo, then just message me on my IG. Okay? Again, this is only a review. It's a review for crammers, kaya we're not going to deep dive the topic. Okay. And again, bago magsimula pala, gusto ko lang sabihin na libre lang lahat ng to, pero the learning materials were free at first, but I'm going to put a price tag on it. Pero 50 pesos lang naman. Okay. 50 pesos lang, siguro kaya nyo na naman yun, grade 12 na kayo. Pero, ayun nga, dun sa 50 pesos na yon, may mock exams na kayo, may free reviewers na kayo from day 1 to kung anong day na ang meron. Tapos, meron din kayong scheduled curriculum na kung ano dapat matutunan nyo. Kasi nalulugi kasi ako, wala kasi masyado nagdo-donate. Okay? 50 lang naman, kaya nyo naman siguro yon. Okay, yun lang. Let's start. Again, compounds and chemical reactions tayo. This video builds directly on day 1's atomic structure lesson. Okay. Una sa lahat, ano ba ang compound? Kailangan natin din mag-differentiate between ionic and covalent bonds. Guys, na-discuss na natin last time na ang compound is when two or more elements are chemically bonded. Basta chemically bonded, hindi physically combined. Yun ang tandaan nyo. They are chemically bonded. Okay? In a fixed ratio, creating a brand new substance with its own properties. Like water, that's a compound. Kasi nga, sabi dito, two or more elements. This is hydrogen, this is oxygen. So, nagbond sila. Water, H2O, behaves nothing like the hydrogen or oxygen gas it's made of. Sabi niya, water, which is H2O, behaves nothing like the hydrogen or oxygen gas it's made of. Kumbaga guys, ang sinasabi lang dito is, sobrang iba ng properties ng oxygen tsaka ng hydrogen kaysa sa tubig. Even though hydrogen and oxygen, kinumbine na sila kaya nagkatubig. Pero ibang-iba yung properties nila on their own. Yun yung sinasabi nila. There are two main ways atoms bond. An ionic bond and a covalent bond. Guys, ang ionic bond forms between a metal and a non-metal through electron transfer. Naalala nyo yung nag-discuss tayo ng periodic table on day 2? Sa left side ng periodic table, nandun yung metals. Sa center din, transition metals ang tawag doon. Nandito naman sa upper right ng periodic table, nandun yung mga non-metal. Tapos may zigzag pattern. Kung meron kayong colored version ng periodic table, makikita nyo may zigzag pattern doon, para siyang stairs doon sa may bandang kanan ng periodic table, and those are called metalloids. Okay? Yung mga nasa baba naman, those are radioactive. Ayun guys, ang sabi dito, ionic bonds ay na-form between a metal and a non-metal. Ibig sabihin guys, na-form yon between elements that are in the left side and the right side in the periodic table. For example, is yung favorite natin na, wala nyo, asin. Ang asin guys, ang chemical formula nan is NaCl. Ayun ay sodium chloride. Ito ay makikita nyo sa pinaka left ng periodic table nyo, element number 11. And this is naman nasa sa group 17 ng inyong periodic table, sa may right side, that's called chlorine. It's the 17th element. Guys, this is sodium chloride. Sodium chloride. Yan. Again, nagpo-form sila ng ionic bond.
Ang nangyayari kasi guys, na-discuss na natin to actually, pero naalala nyo pa yung anion tsaka cation, di ba? Ang anion is negative kasi may N, negative. Tapos, ang cation ay positive, positive. Nakita ko sa comments yun, positive. Kasi cat, ibig sabihin, positive, positive. And, ang mga anion ay commonly nasa ano sila, nasa right side. Mga cation ay nasa left side. Okay. Guys, kasi gawa kasi yun ng very electronegative ang mga non-metal. Lalo-lalo na yung mga halogen. Ang halogen is yung nasa group, alam niyo yung group, 'di ba? Yung column, yung nasa group ng fluorine, chlorine, iodine, bromine. Ayun guys, mga halogen ang tawag doon. Very electronegative sila, ibig sabihin, 'di ba, na-discuss natin yung periodic turns. Ibig sabihin, nagpo-pull sila ng electrons. So, ang ibig sabihin nun, guys, ibig sabihin nun, mas likely sila magkaroon ng electrons kaya nagiging negative. Yan. Tapos, ang mga cation naman, mga metal is, mas gusto nila magbigay ng electrons. Ibig sabihin, nawawalan sila ng electrons, nawawalan sila ng masamang energy, kaya nagiging positive sila. Kaya, guys, anong natutunan natin sa physics? Kapag nagdidikit ang positive at negative, nagiging ayan, nagkakadikit sila. Nagkadikit sila. Kaya naging NaCl. Yun. Kaya sila nagkadikit. May kailangan pa tayong i-discuss about this. Kaya ganun yun kasi it's all about the valence electrons. Guys, ang valence naturo ko na ba yun? Guys, ang periodic table kasi, I'm just gonna make a separate video about it, about sa periodic table. Pero I think I did teach it already. Pero I'm gonna make a separate video about the periodic table para mas gets nyo siya. Pero either way, guys, dito sa group ng NaCl, again, group is column, group ng Na pala, ng sodium, potassium, magkaka-group sila, di ba? Magkaka-group sila. They have positive 1 as their valence electrons. Or, kahit huwag mo na isulat yung positive. They have 1 valence electron. Ibig sabihin, guys, ang valence electron, as I said before, ay yung electron sa outer shell. Pinakalabas na shell. Ibig sabihin, guys, they are written like this. They are represented like this. Parang kang may, may nonal dyan sa taas. Pwede rin sa side. Kahit saan. Bawa, ganyan. O sige, sa side na lang. Ayan. Tapos, ang Cl naman, meron silang 7. Yung mga halogen na sinasabi ko, yung 17th group of the periodic table, meron silang 7 valence electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Octet rule. Alam niyo yung octet rule? Yung parang mas stable ang isang element kapag meron siyang 8 electrons sa outer shell. Ibig sabihin, gustong kunin to ng chlorine para maging 8 siya, para maging stable na siya sa wakas. Kaya, ayan, kinukuha niya. Nagnanakaw siya ng electron from sodium. Yung sodium, magiging stable na rin siya kasi meron na rin siyang ganyan. Ayan. So, stable na sila. Kaya, beneficial sa kanila parehas. Kaya, nag-work sila together. Nagbibigay yung isa kasi ayaw niya. Yung isa gustong-gusto niya. Kumbaga, somebody else's trash is another's treasure. Okay? Ganun yung isipin nyo kapag ionic bond. Medyo nagtagal tayo dun. Bilisan na natin. Ang isa pang form or way na mga bonding is yung covalent bonds. Guys, ang covalent bonds naman is sharing. A covalent bond forms between two nonmetals through electron sharing instead, with both atoms holding onto the shared pair. Kumbaga, mag-isip tayo. Kumbari, O2. Kumbaga, ganito siya. Ayan, no? Sinasatisfy nyo yung octet rule. Kasi nag-share sila. Ganun ang covalent bond. Yan. Ang, guys, again,
Reminder lang, ang ionic bond is between a metal and a non-metal. Ibig sabihin, magkalayo sila sa periodic table. Hindi nyo kailangan na-memorize yung periodic table, kailangan nyo lang siya screenshot sa utak nyo. Ganun lang siya. Hindi nyo siya kailangan i-memorize lahat ng elements. Tapos, ang mga covalent bond naman is nasa right side parehas ng periodic table kasi nga they form between non-metals. Ganun ang covalent bonding. Okay? Okay. Yan, no? Ito, na-discuss na natin yan. Ito, may teaching analogy din dito. Kung gusto nyo basahin, then go. Pwede nyo naman i-screenshot. May example din. Pwede nyo naman yan self-study on your own. Magdi-discuss lang tayo dito. Again, guys, kung gusto nyo ng mas maayos na learning material, then you can always avail this itong buong Google Drive ko, which consists of my free mock exams, yung mga learning material ko na ginamit since day 1, which I'm planning to make more para mabuo na hanggang day 25. Kasi mock exams yung day 26 to 28, yun ang plano ko. And since nalulugi nga ako kasi wala nagdo-donate, I'm going to have to charge you 50 pesos for those. Yun lang, 50 lang naman, mangupit na lang kayo, kaya nyo na yan. Okay, dito naman tayo sa number 2. Second topic na kailangan natin i-discuss. Sana hindi kayo mapagod sa akin. Ito na, chemical reactions and the law of conservation of mass. Sabi dito, a chemical reaction rearranges atoms into new substances, but it can never create or destroy atoms in the process. This is the law of conservation of mass. Guys, ang sinasabi lang dito, ang chemical reaction kasi is kapag yung chemicals, ipag-react mo. Yun yung chemical reaction. Halimbawa, dalawang elements. Pinag-react mo. Ayun, chemical reaction yun. Nagre-rearrange sila into new substances. Kasi guys, ang mga element, may mga sarili-sarili silang shape. Or mga compound, may sarili-sarili silang shape, di ba? Tapos, kapag ipagsama-samahin mo sila, ang mangyayari, syempre, magre-rearrange sila. Pero, sabi dito, it can never create or destroy atoms in the process. Ang chemical reaction can never create or destroy an atom in the process. Ibig sabihin, hindi mo kayang gumamit ng atom at hindi mo rin kayang sumira ng atom. This is the law of conservation of mass. Ibig sabihin, guys, lahat ng atoms na meron tayo, simula dati pa, ay same pa rin hanggang ngayon. Conservation of mass. And it means the same number of each type of atom must appear on both the reactant side and the product side of a balance equation. Ito na, napasok yung balancing. Para ma-conserve mo yung law of conservation of mass. Dapat consistent yon. Dapat hindi ka magkamali. Hindi pwedeng magkamali. Kasi ma-violate mo yung law na yon. Batas yun eh. Kaya dapat marunong ka mag-balance. Most reactions you'll see on the UPCAT fall into 5 recognizable patterns. Ito. Synthesis. Synthesis is basically, ano ba synthesis? Gumagawa ka. Synthesis is gumagawa ka by, in this specific case, by combining two things into one. By what I mean by gumagawa ka is for example, a compound, ganun, pero hindi atom. Ang sinasabi natin hindi magagawa or hindi madedestroy ay atoms, guys. Hindi mga bagong compound. Ganun. Pwede pa rin 'yon. Basta atom, yun yung tandaan nyo. Yun, synthesis, single replacement. Ganito ang single replacement, to. A plus B, C, naging AC plus B. One element swaps places with another. Nakita nyo naman, nag-swap siya. Ayan, no? Nag-swap. Yung C, palipat-lipat. Double replacement naman is, ayan. Ito, kumbaga, are, pumunta din eh. Are, pumunta din eh. Ay, mali. Wait. Ayan, no? Kumbaga, ito, nagpalit sila. 'Di ba? Tapos nagpalit din yung isa pa. Wala, ba't namatay yung laptop? Video pa naman, diba? Ayan. Okay. Tapos, meron ding combustion. Fuel plus oxygen gas ay magkakaroon ka ng carbon dioxide and water. Something burns in the oxygen. Combustion is basically apoy. Ito na kailangan para makapag-form ka ng apoy. Combustion. Combustion is the event. Pero ito yung mga kailangan mo para makapag-form ka ng apoy. Yan.
Ito, again, dito na tayo sa balancing chemical equations. Dapat talaga, ito, again guys, may teaching analogy dyan, tsaka work example. So, get this material kung gusto nyo. Ito naman, balancing chemical equations. Balancing an equation means adjusting the coefficients. Ang coefficient is, na-discuss natin ito dun sa math portion, ang coefficient is, halimbawa, ganyan. 3x, ito yung coefficient mo, di ba? Dito, sa science, sa chemistry, sa topic na to, ang coefficient ay tumutukoy sa, halimbawa, 3, mag-isip ta, bawa, 3Na, kunwari lang ha, ibig sabihin, meron kang 3 Na, ganun lang. Kailangan mong i-adjust yung mga coefficient na yun para maging consistent siya. The numbers placed in front of each formula until the same number of each type of atom appears on both sides. Okay. Ibig sabihin, guys, kung meron kang 16 total hydrogen atoms dito, dapat meron ka ring 16 dito. Ganun yun. Let's take a look muna kung paano siya nag-work. Nag-work yun by, halimbawa, 2H2O. Yan. Ibig sabihin na to guys, is meron kang, ipagta-times mo to. 2 times 2 is equal to 4. Ibig sabihin kasi nan, meron kang 4 na hydrogen, tapos meron kang 2 oxygen. Yung ganyan. Bale, dapat ma-preserve mo yan sa kabilang, kasi guys, ang reactions kasi is, meron kang dadadadada dito, meron kang dadadadada dito. Kung dito, sa side na to, meron kang 4 na hydrogen, tsaka 2 oxygen, dapat dito, meron ka pa ring 4 na oxygen, tsaka, 4 na hydrogen, tsaka 2 oxygen. Ganun ang law of conservation of mass, and na papakita yon through balancing. Ayan, coefficients multiply the entire formula they're in front of. So, 2, ayan ito, oh shit, same kami na nagamit na example. Ayan or ayan sinabi niya. Basahin nyo. Ayan The one rule that can never be broken, you may only change coefficients, never the small subscript numbers written inside the formula. Guys, ang mababago nyo lang is are. Coefficients lang, hindi pwedeng mabago to. Ayan, halimbawa, ayan. Ito lang pwede nyo mabago, ito bawal. Ayun nakalagay. Changing a subscript changes what the substance actually is. Ayan H2O is water, but H2O2 is an entirely different compound, hydrogen peroxide. Ayan magkaiba na yun. Yan. Actually guys, sobrang pinractice ko ang balancing equations. Pero nung nag-upcut ako, hindi siya lumabas. So, I'm quite hesitant to go through the trouble of teaching it. Let's go through one example para marunong tayo, ha? Bawa, itong work example na to. Ayan N2 plus H2 gives out NH3. The left side has 2N atoms and 2H atoms. The right side has 1N and 3H. Basta 'di ba adjusting siya, ina-adjust mo yung coefficients. Ganito guys. Ang sa balancing problems kasi ang mangyayari is ganito. Ayan bibigyan kayo ng ganyan, tapos kailangan mo i-adjust siya kasi hindi siya consistent. Dito, ito nakalagay dalawang nitrogen atoms. Dito, dalawang nitrogen, dalawang hydrogen. Dito nakalagay isa lang. Ang kailangan mo gawin, guys, dapat marunong kayo mag-math para successfully magawa nyo to. The strategy is, ilista nyo muna. Ang tawag dito, guys, is reactant. This is the reactant and this is the product. Ayan. Ilista nyo muna, reactant. Pangit naman ng reactant. Meron kang N2H2. Tapos sa product, meron kang N1H3. Ang gagawin mo lang, sabi dito, pwede kang maglagay ng, ayan, ang gagawin nyo para maging consistent yan is, maglagay ka dito ng 2. Tapos, maglagay ka dito ng 3. Yan. Para dito, ang mangyayari na dyan is ganito. Yung N mo sa reactant mo is 2 na.
Katulad ng kanina, tapos 6 na dito. Yung h mo 6. Tapos dito naman, 2 times n, 2n. Sa product na to n2. Tapos 2 times 3, h6. Yan, ganyan. Ganun lang mag-balance, guys. If you want more examples, then you can DM me. I can make a separate video about balancing. Pero nag-hesitate kasi ako and nagsisi nung wala man lang lumabas na balancing equations nung nag-take ako ng UPCAT. Kasi ang science sa UPCAT, sobrang mas nagbe-base siya sa kung anong alam mo in general kaysa kung ano yung mastered mo. So you don't really have to worry. Kung ako sa inyo, kung gusto niyo pumasa sa UPCAT, ang gawin niyo, magbilyar kayo. Kasi tinatanong doon, baka bawal ko sabihin. Pero magbilyar kayo, yun ang masasabi ko. And yun lang, again guys, una sa lahat, sorry muna kasi hindi ako nakapag-upload kahapon. Day 3 to, 'di ba? Nasa outing kasi ako noon. Pangalawa, again, I'm going to start charging for the learning materials kasi nalulugi ako sa donations and I haven't really been in good financial shape. Kaya nag-start din ako nito kasi I'm broke as fuck. So, ayun, sana okay lang sa inyo na mag-charge ako ng konting-konti lang naman, 50 pesos. Actually, nagigilty pa nga ako. Pero, I'm sure naman na this will be of use to you. And gusto ko rin guys na makapasa din kayo sa UPCAT. And magkita-kita tayo sa campus sometime. So, ayun lang for this science review. Kung meron kayong mga hindi na gets, mga hindi nyo ma-process, sabihin nyo lang sa akin. Sabihin nyo lang sa akin para goods tayo ha. Sabihin nyo sa akin para makapaggawa ako ng video tungkol dun sa mga hindi nyo na gets. Okay? Yun lang. Bye-bye.